Pwes, kausapin mo ang sarili mo. Bahala ka sa buhay mo. I love you. I'm sorry, Franz. Sa lahat. Sa mga pagkakataong kinailangan mo ang pagtitiwala ko, ngulit hindi ko na ibigay. Sa pagwawalang bahala ko sa damdamin mo. Sa pagkakataong ibinigay mo para mahalin ka, ngunit binaliwala ako. Alam ko, ang laki kong tanga. I wish you could love me back. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang. I know you don't feel the same way now, pero pwede mo naman siguro akong bigyan kahit isang pagkakataon. I don't know if you will believe me, but I missed you. I've never had so much fun with other people except with you. Maraming dumaang babae sa buhay ko pero wala akong sineryoso. Hindi ko maintindihan pero palaging may lumilitaw na kulang sa kanila. Hindi mo siguro alam pero I was jealous as hell with Rowan. Dahil dapat ako ang nasa lugar niya. Dapat ako ang nagsasaya kasama mo at hindi siya. But sa akin, you're different. You seem to have this wall that I couldn't penetrate. Lagi na lang may nakapagitan. Parang kahit minsan hindi mo ako minahal. I still have your letter. Nagising si Francesca nang marahang tapikin ng kanyang tita Mathilda. Nakalapag na pala ang sinasakyan nilang eroplano sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. It's been 5 years since she last saw the Philippines. Pero bakit wala siyang nararamdamang pananabik? Kung hindi lang nagkasakit ang ama, ay wala siyang balak pang bumalik ng Pinas. Everything will be fine, Franz. You'll see. Ang sabi ng kanyang tiya. Binigyan niya lamang ito ng isang simpleng ngiti. Parang walang nagbago sa silid ni Francesca. Katulad na katulad pa rin ng huli niyang iniwan. Ayon sa ina, ay wala itong binago. Pinanatili lamang na malinis, dahil na rin sa sentimental value. Bueno, iiwan muna kita para makapagpahinga ka ng husto. We'll be expecting you at dinner. It's good to have you back, Franz. Naiwang nag-iisa si Francesca. Parang kailan lamang ay nasa Amerika pa siya eh. Walang ibang inaalala. May magarang apartment, kotse, courtesy of the firm, and had been promoted as VP for Finance of a prestigious investment firm in the States. Hanggang sa isang balita ang gumimbal sa kanya. Inatake ang papa niya. Ikalawang atake na, at kinakailangan ng magpahinga ayon pa sa doktor nito. Baka hindi nakayanin kung magkakaroon pa ng ikatlo. Kaya gustuhin man niyang manatili pa sa Amerika ay hindi na maaari. Kailangan na siya ng pamilya para mag-take over sa family business nila. What fate has brought me back here? Mahinang bulong niya. Nang mga sumunod na araw ay naging kabagot-bagot kay Francesca. Palibasa ay sanay sa fast-pacing na buhay sa Amerika. Inabala muna ang sarili sa pagbabasa ng mga dokumento ng kumpanya nila. Hanggang sa isang sekreto ang ibinahagi ng kanyang papa. You do remember, Claude, ang anak ng ninang and ninang mo. He would like to sit down with you to give you a briefing about our prawn business and... Wait. Of course I do remember that brat. What about him? Meron po ba akong hindi alam? Actually, your ninong and I started this business 4 years ago. I failed to mention that it was a partnership because I didn't think it will matter to you. You had your own life then. Anyway, it went well, but as you know, we were already old when we started this thing. Sa amin naman, we haven't thought of it as a business. It was just merely an old man's hobby and nothing more. Claude took over his dad's share of the business when your ninong Benedict retired. May sakit din sa puso si Benedict at kagagaling lamang sa isang operasyon. In a way, Claude made it big. By then, I still ran the operations with him, but it was mostly his show because of my failing health. From time to time, he consults with me, but I let him run the whole thing. I trust the boy. But now that you're here... Pinutol ng isang tawag ang naging usapan nilang mag-ama. Ngumiti na lamang si Francesca at sinundan ang papalayong ama.
Buhay pa pala ang kumag na yun. Hanggang sa unti-unting dumaloy ang alaala ng nakaraan. Ay, Claude! Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi mo man lang ako pinapansin. Buti na lang nahabol kita. Kailan ka pa naging bingengot? Alam mo, ang yabang mo talaga. Ano bang ipinagmamalaki mo itong kotse mong laging sira? Ano na naman ba? Maikiangkas ka na nga lang, ang dami mo pang sinasabi. Saan mo nga pala gustong mag-snack? Libre ko. Libre? Wow! Ha! Iba yun ah. Anong okasyon? Hindi naman birthday mo. May lagnat ka ba o nakulam? Ililibre ka na nga lang, ang dami mo pang sinasabi. Actually, sinagot lang naman ako ng matamis na oo ni Aniel. Imagine, after 3 months ng panliligaw, sinagot na rin ako. And now, it's official. May GF na ako. Bahagyang natigilan si Francesca. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Matagal na siyang may gusto sa kababata, pero itinatago niya lamang para hindi masira ang pagkakaibigang matagal na niyang iningatan. Ganun ba? Well, congrats! But sadly, hindi ako pwede ngayon. Need kong mag-review sa exam namin bukas at may thesis pa ako na kailangan tapusin. Next day ang submission. Ganun ba? Kainis ka naman. Ang KJ mo. Pero sige na nga, baka sisihin mo pa ako pag bumagsak ka pa. At buong biyahe silang naging tahimik. Nang makarating sa bahay, ay dali-daling nagpaalam ang dalaga sa binata at nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Kanina pa naninikip ang dibdib niya. Gustong-gusto na niyang umiyak, pero pinipigilan niya lang. Alam naman niyang wala siyang maaasahan sa kaibigan, pagtinging kapatid lamang ang kaya nitong ibigay. Pagkarating sa silid ay kaagad niyang ibinagsak ang katawan sa kama. Hindi na napigil pa ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi na siya nasanay sa kababata. Hindi ba tuwing may nililingon itong magandang babae at may gustong ligawan, ay siya paminsan ang naghahatid ng letters or gifts. Kahit masakit na ay tinitiis na lamang niya. Nang mahimasmasan ay kumuha siya ng sign pen at malinis na papel. Naging ugali na niyang gumawa ng liham para kay Claude na hindi niya namang niya ipinadadala or ibinibigay dito. At sa dami ng liham na nagawa niya, ay nakagawa na siya ng journal para sa kanilang dalawa. Pinagod mo ako sa kakahabol sa'yo, unggoy ka. Ay, namaos na yata ako sa katatawag sa'yong di mo man lang ako narinig. Kahit kailan talaga bingi ka. Habol ang hininga na sabi ni Gabby. Hapong-hapo ito nang maabutan siya. Napangiti na lamang siya sa itsura ng kaibigan. Oh, eto, ipinabibigay sa'yo ni Franz librong gusto mong ipahiram kay Aniel. Ipinabigay na lang niya sa akin kasi hindi raw siya makakasabay sa'yo mamayang hapon. May tatapusin pa kasi siyang term paper. Alam mo na. And pwede ba? Maglinis ka naman ng tenga mo, Claudio. Kagwapo, bungol naman. Thanks. Iyon lamang at tinalikuran na siya ng kaibigan. Nang maalala niya na may usapan pala sila ng bagong nobya. Ayaw pa naman nitong nalilate siya sa usapan. Natagpuan niya itong nakaupo sa bench sa may garden ng school nila. Nagre-review. You're late. Nothing's new. Sorry naman. Ganito na lang. Para mawala yung tampo mo, ako na lang gagawa ng economics report mo. Talaga? Sure ka? Yup. But first, punta lang ako sa cafeteria. Bili lang ako ng snacks natin at medyo gutom na ako. What do you want? Kahit ano, medyo busog pa ako. Basta bilisan mo lang. Nakangiting tumalikod si Claude. Sinundan ni Aniel ng tingin ng papalayong nobyo nang maagaw ng pansin niya ang librong iniwan ni Claude, The Celestino Prophecy. Ito ang librong pinahahanap niya kay Claude dahil kailangan niya sa philosophy. Nang buksan niya ang libro, ay di sinasadyang nahulog ang isang nakatuping stationery. Halatang recycled ito, kaya mukhang luma ang dating ng papel. Nagulat siya sa nakita. Liham yon para kay Claude at galing kay Francesca. Dali-dali niyang binasa, paulit-ulit. Kaagad na nag-init ang ulo niya. Ang malanding iyon, matagal na palang may gusto kay Claude. Sobra siyang nagalit at itinago pa ni Claude ang sulat. Talagang pinahahalagahan nito ang babaeng iyon.
Makikita niya. Kaagad niyang pinahid ang luha nang makitang pabalik na si Claude. Just how would you explain this, Claude? Galit na ibinato sa kanya ng dalaga ang sulat. Gulat na napatingin siya kay Aniel. Subalit kaagad na napansin ang sulat na ibinato sa kanya ng dalaga. Dinampot niya at binasa. Sulat galing kay Francesca para sa kanya. At matagal nang may gusto sa kanya ang dalaga? I got it from your stupid book. I just knew it. Friends, you say? That slut. Don't you ever say that to her. At ipinagtatanggol mo pa? You listen to me, Claude. From now on, get out of my life. I don't ever want to see you again. Kasalukuyang nasa football field si Francesca. Tulala, nag-iisip. Kailangan na niyang iwasan si Claude. Ayaw na niyang patuloy na umasa na may kapalit ang anumang damdamin niya para dito. Ayaw din niya na dumating ang panahon na pagsalosan pa siya ng nobya nito. Alam niyang mahirap, pero kailangan na niyang lumayo. Hindi na niya namamalayan na nakalapit na pala sa kanya ang binata. Galit na galit itong nagsalita. That was one lousy trick you pulled, Franz. Nevertheless, you did one hell of a job, and nakuha mo pang gamitin si Gabby sa palabas mo. Ha? I don't get you. Ano bang sinasabi mo? Just quit the act, okay? I've had enough for one day, so don't push it. Sinuri ni Claude ang mga mata niya at makikita ang pagkalito doon. Hindi na iyon binigyang pansin ng binata. Masyado na siyang binulag ng matinding galit. I'll tell you what. We just broke up, and thanks to you. Nakita niya ang sulat mo na nakaipit sa librong ipinahiram mo. You planned this whole thing. Sinadya mong makita ni Aniel ang sulat para magalit siya at magkahiwalay kami. Hey, that was really neat. Kinasangkapan mo pa si Gabby na ibigay ang libro. How could you do this? The letter she did last night, nakalimutan niyang nailagay niya pala iyon sa librong hinihiram ni Claude para kay Aniel. At sa tingin mo sinadya ko yun? Claude, you should know me better than that. I don't know what to think. Hell, I don't even know what you want. Wait, no. I think I know what you want. You want this. Iyon lang at nilapitan siya ni Claude. Hinawakan siya ng mahigpit sa mga braso at walang babalang hinalikan siya. Mariin! Nagpaparusa! Nananakit! Halos mapugto ang hininga niya sa ginagawa nito. Hindi niya akalain na hahantong sila sa ganito. Malakas niyang itinulak ang binata. Hiyang-hiya siya sa ginawa ni Claude sa kanya. Masyado namang inapi ng binata ang pagkatao niya. Pinaliwala ang pagkakaibigan nila. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Had I known this would happen, I would never have wasted my feelings for you. Itinapon mo lang kung anumang pagtingin meron ako sa'yo. Ayon lang at iniwan na niya ito. And that was 5 years ago. Simula noon ay wala na silang narinig sa isa't isa. Nasa kalagitnaan ng meeting si Francesca nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang malaking figura ni Claude, kasunod ang natatarantang sekretarya. Walang kakurap-kurap niyang tinitigan ito mula ulo hanggang paa. 5 long years, still wala pa ring ipinagbago ang binata. Matikas pa rin at mas higit na gwapo kesa noon, maliban sa balat na medyo umitim marahil dahil na rin sa pangangalaga sa mga negosyo ng pamilya nito. More matured, more confident na nakadagdag lamang sa sex appeal nito. Muli niyang ibinalik ang tingin sa mukha nito. Mayabang pa rin ang aura. Yes, Claude. What brought you here? It's been a long time. Business. You have to go with me sa Davao. Your dad had a deal with a couple of Japanese businessmen 2 months ago. They were looking for a prospective supplier of prawns, and they will be here next week to inspect the farm. And since Tito Marco can't make it, ikaw ang papalit. So, you're asking me to go instead of my father. Tama ba? But sadly, I can't. Kakausapin ko na lang ang abogado namin para siya ang pumunta.
Masyado akong maraming ginagawa ngayon. Oh, I'm sorry for bothering you. Believe me, if I have a choice, I won't be here in the first place. But this is another matter, and I don't want to lose this deal. Sino may punto ito? Tinitigan niya lamang ito bago sinabihan ng sekretarya na i-cancel ang lahat ng appointments niya in the next 2 to 3 days. I'll pick you up tomorrow, 2 p.m. Sharp. Hey Claude, it's still good to see you. Nakakaloko niyang sabi. Tinignan lamang siya nito bago tuluyang lumabas ng pinto. Minabuti na lamang ni Claude na hindi na bumalik ng opisina. Naiinis pa rin siya kay Francesca. Ilang linggo siyang pinagmukhang tanga nito. Ilang calls ang hindi nito sinasagot. Ilang beses na din siyang humingi ng meeting sa sekretarya nito pero palaging busy. At ang abogado ng pamilya ang palaging humaharap sa kanya. Halatang iniiwasan siya. But boy, she definitely had a temper, kahit mellowed na ng konti ngayon. Sa bagay, bati pa naman itong mataray. Kahit siya nga, hindi nakakatakas sa pagiging mataray nito. The last time he saw her was the time he confronted her about the letter. After nun, todo iwas na ito. Hindi na nga umattend ng graduation nila, kahit pa magna cum laude ito. 5 years did a lot to her. Muntik na nga niyang hindi makilala. Sobrang ganda nito na parang hindi nito alam na maganda ito. Muntik na nga siyang maduling sa pagkakatingin sa mukha nito. And the confident? Sobra-sobra. Very intelligent and intimidating at the same time. Kung hindi sigurado ang lalaking kaharap nito, ay lalamunin nito ng buong buo. But her eyes seem so cold and calculating, so distant and sad. Napangiti siya sa naisip, para bang ngayon niya lamang nakilala ang dating kababata. Mukhang magiging exciting ang lakad nila sa Davao ah. Konti na lang at tatadyakan ko na ang Claude na ito, gigil na sabi ng isip ni Francesca. Kanina pa itong nakatingin ng may halong pangaasar. Kung hindi lamang nakaharap ang mga Japanese investor nila, ay malamang nagawa na niya ang iniisip. Matapos kumain, ay inihatid na nila ang mga Hapon sa tinutuluyang hotel. At sila, lumabas na ng hotel para umuwi at magpahinga. Wala silang kibuan sa buong biyahe. Hanggang marating nila ang rest house nila Claude sa tabi ng dagat. Elevated ito at kitang-kita ang paghampas ng alon sa mga naglalakihang bato. Modernong-moderno sa kulay puting pintura. Puno ng mga makabagong kagamitan. The house is picture perfect. You like it? We call this house the White Rock. Well, that was how I christened it. Ang mga taong bayan na rin ang nagbigay sa akin ng ideyang yan, dahil kung tawagin nila ito ay puting bato. The view of the house is even more spectacular kung nasa ibaba ka. Amused na tinitigan lamang niya ang kabuuan nito. Samantalang si Claude ay dumiretso sa wine bar at kumuha ng maiinom. Inalok siya at magalang na tumanggi at sinabing pagod na at kailangan na niyang magpahinga. Running away? Again? I think you're scared of me. Am I right? Huh? Me? Running away? Why? I don't think you'd bite. Oh, come on, Franz. Admit it. With all due respect, don't flatter yourself. And do me a favor, will you? Stop flirting with me. I find it extremely disgusting. Now, if you don't have anything more substantial to say, then I think it's just appropriate that we call this a night. I'm tired, Claude, and I really need my rest. If you won't be kind enough to show me where I can stay, then I don't see the point of staying here any longer. I'm going back to the hotel, so I can rest in peace. Tinitigan ni Claude si Francesca at nakita niya ang nanlalalim na mga mata nito. Halatang pagod at kulang sa tulog. Tahimik na kinuha ang mga gamit ng dalaga at walang kibong sinamahan sa magiging silid nito. Nasa gawin ka na ng bathroom. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Tutal, magkatabi lang ang mga silid natin. And friends, try to get some sleep, okay? Kinabukasan ay maagang nagising si Francesca. Pagkatapos mag-exercise at maligo, ay kaagad hinarap ang laptop at nagsimulang magtrabaho.
Hindi niya namalayan na nakapasok na pala ang dating kababata at masuyo siyang pinagmamasdan. Masyado ka namang seryoso sa ginagawa mo. Kumatok ako ha. You're just too engrossed with your work, kaya hindi mo namalayan na nakapasok ako. Heist, what do you want? Ang suplada naman ang aga-aga. Relax. Kaya nga ka hindi nagkaka-BF eh. By the way, breakfast is ready. Kung gusto mo, sabay tayo. Wala na, sira na ang araw niya dahil kay Claude. Inis na ibinagsak ang katawan niya sa kama. Pagod ang katawan ni Francesca na napaupo sa kama. Masyadang mabusisi ang mga Hapones. Buti na lamang at nagustuhan ng mga ito ang kabuuan ng farm. Si Claude na ang bahala sa pirmahan ng kontrata. Pagkatapos niyang makapag-shower ay kaagad siyang nakatulog hanggang magising siya sa kalabog ng bintana sa kwarto niya. Hindi niya pala naisara kanina. Kaagad niya itong isinara at bumaba nang makaramdam ng pagkauuhaw. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang makarinig siya ng ungol ng babae. Mabilis niyang sinindihan ang switch ng ilaw upang magulat sa nasaksihan. Si Claude may kasamang babae at hindi lang kasama, kahalikan pa. Kaagad na nagpaalam ang babae pagkatapos na ipakilala sa kanya ni Claude. Kaagad na siyang dumiretso sa kusina upang kumuha ng tubig. Walang kaabog-abog na sumunod si Claude at inis na kinumpronta siya. You better give me a good explanation for this, Franz. I don't owe you any explanation, Claude. Besides, what happened was already self-explanatory. I don't expect you to believe anything. And really, Claude, kasalanan ko ba kung masyadong malakas umungol ang kaibigan mo? Ang akala ko lang naman ay may nabmumulto sa bahay na ito. Os, yun ba talaga ang totoong dahilan? O baka naman ayaw mo lang aminin na hanggang ngayon patay na patay ka pa rin sa akin? Get a life and stop flattering yourself, Claude. I don't find it amusing. Iyon lang at iniwan na niya ang binata. Nang marating ang silid ay naiinis siyang humarap sa salamin. Naisahan ako ng mokong na iyon If he thinks he can get away with this, well think again, moron. Bulong niya sa sarili. Nagsuklay at naglagay siya ng kaunting kolon at nagpa siyang bumaba. It's payback time. Naabutan niya si Claude sa sala na umiinom pa rin. Nilapitan niya at kinuha sa kamay nito ang baso ng alak. Yumuko siya at masuyong hinawakan ng pisngi ng binata. Marahan niyang inilapat ang mga labi sa labi ng binata. Hindi siya sanay humalik pero hindi niya ipinahalata. Hanggang sa maramdaman niyang nagiging mapusok na ang halik ng binata. Bigla siyang bumitaw at, Thank you, Claude. At least we are clear on this. Wala na akong gusto sa'yo. Isaksak mo yan sa maliit mong utak. Tinitigan ni Samuel si Francesca habang pinag-aaralan ng huli ang mga dokumento ng Sulu Prawn Industry. Parang kailan lang ay naka-loose shirt and jeans pa ito habang naglalaro sa cellphone nito. Pero ngayon ay seryosong-seryoso na sa pag-handle ng business na ipinasa ng ama nito. She had grown to be a very beautiful woman. Beautiful enough na kahit si Claude ay napapatulala every time na babanggitin ang pangalan ng dalaga. These figures are good. May bako, Tito Samuel. Kung wala si Claude, sino nga pala ang namamahala? May right hand ba siya? Yes, it's Matthew Cinco. Remember? Siya ang pinag-aral ng ninong mo. He's good at mapagkakatiwalaan. Although, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Anything else? No, I'm good. Just go home and take a rest. Take a vacation of mga 2-3 days or a week maybe. You done a good job, okay? Franz, Iha, kamusta kayo ni Claude? Ano pong ibig ninyong sabihin, kamusta na kami ni Claude? We're okay. We're civil. Wala na bang pag-asa na bumalik kayo sa dati? Are you still in love with him? I remember before na you used to tell me all your sordid secrets about him. Wala ka bang isusumbong sa akin? Honestly,
Wala na akong nararamdaman sa kanya. He's a closed chapter at ayoko nang balikan ng anumang tungkol sa kanya. And I don't care kung ano man ang iniisip niya about me. Ang ayoko lang ay ang isinasampal niya sa pagmumukha ko na may gusto pa rin ako sa kanya. It makes my blood boil. And besides, magkaiba na ang mundo namin ngayon. He never had real friends since you left. Papalit-palit siya ng nobya. Iba ka pa rin sa kanya. Marahil ay hindi niya lamang makita ang mga katangiang nakasanayan niya sa'yo. You know what? It's getting late. Mabuti pa na umuwi ka na. Masama sa mga senior ang nagpupuyat. Nakangiting pag-iiba niya ng usapan, habang itinataboy ito pauwi. Naabutan niya ang ina na may kausap sa telepono. Nang mapansin siya ay kaagad itong nagpaalam sa kausap. That was your ninang Cecilia. May party sa kanila bukas. Wedding anniversary nila at pupunta tayo. And I don't want a no for an answer, friends. Cancel all your appointments tomorrow. Utos ng mama niya. Naiwan siyang sa lubong ang kilay at walang naisagot hanggang sa umakyat na ito sa silid nito at ng papa niya. It's been a long time since she attended a party. The last time was in America, but it's more of a business type, not intimate. Bigla niyang naisip ang dating kababata. Ayaw niyang makita ito. Siguradong magkakainisan lamang sila. Baka magmukha lang siyang tanga. Hindi kasi naging maganda ang huling engkwentro nila sa Davao. Napangiwi ang mga labi niya sa isiping iyon. France? Oh, here she is. Anunsyo ng kanyang ina nang makita siyang naglalakad. Magandang-maganda siya sa suot niyang black Victorian dress. Nakalugayang mahaba, straight at blonde niyang buhok. Labas na labas ang pagiging mestiza niya. And she was not aware how stunning and lovely she looked. Agad naman niyang binati at hinalikan sa pisngi ang ninong at ninang niya. Papuri naman ang tanging narinig niya sa mga ito na kaagad na ikinapula ng pisngi niya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang lumapit sa kanila si Claude kasama ang babaeng kasama nito sa Davao. Maya-maya pa ay inilayo siya ng ninang niya at isa-isang ipinakilala sa mga binatang bisita. Tingin niya tuloy ay hinahanapan siya ng prospective husband. Hanggang ipakilala nito ang doktor ng pamilya nito, si Dr. Rowan Ramos, binata, mestizo, guwapo at makisig. Kaagad silang nagkagaanan ng loob at nang iniwan siya ng kanyang ninang sa binata ay kaagad naman siya nitong niyayang magsayaw. Natatawa si Francesca sa pagiging kalog ng binatang doktor nang di sinasadyang mapadako ang tingin niya kay Claude. Nagsasayaw din ito pero hindi nakatingin sa kasayaw kung hindi sa kanila. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon nito. Pakiramdam niya ay nagbabaga ang mga matang nakatingin sa kanya, sa kanila ni Rowan. Niyaya niya lamang si Rowan sa may veranda kung saan mas tahimik at makakapag-usap sila ng maayos. Doon niya nalaman na ito pala ang pumalid sa family doctor ng mga Manalo nang mamatay ang unang doktor sa isang aksidente. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang lumitaw si Claude at sinabing may emergency si Rowan sa hospital. Na kanina pa itong tinatawagan sa CP ngunit hindi ito makontak. Napabuntong hininga si Rowan at nagmamadaling nagpaalam sa kanya. Naiwan naman siyang mag-isa sa veranda. Sa hindi kalayuan ay lihim siyang pinagmamasdan ni Claude. Naroon ang lungkot sa mga mata nito. Matagal na niyang napapansin iyon tuwing nag-iisa ang dalaga. It's cold whenever he was around. He missed the old Francesca. Masayahin at punong-puno ng energy. Sa tingin niya ngayon ay parang may kung anong damdamin ang namatay sa dalaga. She built a wall around her that nobody could penetrate. She was so distant, and how he hated it. Napabuntong hininga siya at nagpa siyang lumapit dito. Nang makita siya nitong palapit ay kaagad itong tumayo at naglakad. Napahinto lamang nang hawakan ni Claude ang braso nito. Please, Claude, I'm so tired, and the least I want now is to start a fight with you. Alam ko ayaw mo akong makita ngayon dito, and believe me, I'm trying to stay away. Dance with me. You heard me. Dance with me.
Bago pa makasagot ang dalaga ay nahila na siya ng binata sa baywang. Magkalapit na magkalapit ang mukha nila. Sa una ay naging matigas ang katawan ng dalaga hanggang sa unti-unti itong nag-relax. Nang hindi sinasadyang napatingin si Francesca sa babaeng kasama ni Claude kanina, matalimang tingin sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla siyang bumitiw at nagmamadaling lumayo. Kaagad na hinanap ang mga magulang at ang ninong at ninang niya. Nagpaalam at nagdahilan na masakit ang ulo niya. Nakarating siya sa bahay nila na magulong-magulo ang isip. Isang bagay lamang ang pilit na nagsusumiksik sa ulo niya na akala niya ay baon na sa limot. Patuloy pa rin siyang nasasaktan sa ginawa ni Claude noon. Pauwi na siya at inaayos na lamang ang gamit niya nang mag-intercom ang sekretarya niya at inanunsyo na nasa labas ng opisina niya si Rowan. Saglit siyang natigilan at naangiting sinabihan ng sekretarya na papasukin na ito. Niyaya siya nitong kumain sa labas, pambayad sa pagkakaiwan nito sa kanya sa gitna ng party. Kaagad namang siyang sumam-ayon. Sa isang makabago at dekalidad na restaurant siya dinala ni Rowan. Sa gitna ng masayang kwentuhan ay isang hindi inaakalang kakilala ang biglang dumating. Rowan? What a surprise! Anong ginagawa mo rito? Bati ng isang magandang babae. Parehong nagulat sina Francesca at Rowan nang mapadako ang tingin ni Francesca sa kasama ng magandang babae. Si Claude. Masama ang tingin nito sa kamay niyang nakahawak sa kamay ni Rowan. Agad na tumayo si Rowan at inalok ang dalawa na sumama na lamang sa kanila. Sam, Claude, join us please. By the way, Sam, this is Francesca Reyes. Franz, this is Sam, Dr. Samantha De La Cruz. Pagpapakilala ni Rowan, nagngitian lamang ang dalawang babae, kaagad na nagkapalagayan ng loob. Sa kabuuan ng dinner ay hindi maikakaila na asikasong-asikaso ni Rowan si Sam. Halata ang pagtatangi ng binatang doktor sa dalagang doktor. She was amused at the same time, she admired the guy. Hindi rin nakaligtas kay Claude ang mga sulyap at tingin ni Francesca kay Rowan. She looked smitten. Naiinis na nagsaselos siya sa nakikita. Hindi siya sanay na may ibang lalaki na pinag-uukulan ng pansin si Francesca. So Franz, ikaw ba na-miss mo bang Pinas? 5 years kang nawala. I'm sure may na-miss ka. Wala. Masyado akong abala sa work ko doon. And besides, mas enjoy akong mag-isa. Walang complications. Hindi ba kayo close ni Claude? Hindi ba magkaibigan ng family ninyo? We have different crowds. We're just too different. And regarding sa business, as much as possible, I'll leave them all to Claude. Mas kabisado niya yun. Besides, mas kailangan kong bigyan ng atensyon ang sarili naming negosyo. Malamig niyang sabi, sabay tingin ng matalim kay Claude na nagbigay naman ng nanguuyam ng ngiti. You're in love with Sam. You can't deny it. So obvious. Hindi sumagot si Rowan. Nanatiling tahimik. Nakatutok pa rin ang mata sa daan habang nagmamaneho. Ganun ba? Nagtataka lang ako bakit hindi niya mabasa ang damdamin ko para sa kanya. It's a bit weird. Hindi niya ako sineseryoso. Akala niya lagi ako nagdibiro. Malungkot na sabi ng binata. Napahugot na lamang ito ng malalim na buntong hininga. Alam mo, mahirap talagang ipaunawa ang damdamin sa iba. Pilit mo mang ipaunawa, hindi pa rin nila iyon lubusang maiintindihan. Kadalasan ay ikaw pa ang masasaktan dahil hindi binigyang halaga ng kinauukulan. Yeah, it's weird sometimes. It could be very painful and degrading, you know? Masakit isipin na kahit minsan, hindi ka naghihintay ng anumang kapalit o tugon man lang, nakukuha pa nilang saktan ka at ibasura ang damdamin mo. Bakit ko nasabi? Because I've been there and it hurts. Alam mo, Franz, ang lalim mo. Para kasing ang dami ng laman ng dibdib mo. Baka mamaya sumabog ka na lang bigla. Ang OA mo naman ha? But seriously, you should give her space. A lot of space to know what she's missing. Sacrifice, my friend. That's all it takes. Tuloy-tuloy si Claude sa kanyang silid. Agad kumuha ng beer sa personal ref at patamad na naupo sa sofa.
Si Francesca na naman ang laman ng isip niya. Nitong mga nakaraang araw ay walang minuto na hindi niya naiisip ang dalaga. At ngayon na nakita niya ng masaya itong kasama si Rowan, ay nagngingit-ngit siya. Nagsiselo siya sa atensyong ibinibigay nito sa binatang doktor. Hindi dapat ganoon. Nanghihinayang ba siya at tuluyang nawala si Francesca bilang kaibigan? Nalilitong tanong niya o mas higit pa? After nang nangyari sa Davao, may kung anong damdamin ng napukaw sa kanya. Ayaw man niyang aminin pero walang babaeng pumalit sa kababata sa puso niya. Papalit-palit siya ng girlfriend, oo, dahil lagi niyang hinahanap ang dalaga sa mga babaeng na-involve sa kanya. Lumalalim ang gabi. Maraming bagay siyang dapat tiyakin at kailangan na niyang isagawa bago pa mahuli ang lahat. What? Nahihibang ka na ba? Claude, you're not fair. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Alam mong madami akong ginagawa sa kumpanya namin. Nainis sa sabi niya sa kababata. Napabuntong hininga siya. Pinipilit na pigilan ang sarili sa nadaramdamang galit. Kulang na lang ay hilahin niya ang mamahaling tayo nito at isubsob ang pagmumukha nito sa kinakaing steak. Napasandal ang dalaga sa upuan at pinag-cross ang mga kamay sa harap ng dibdib. Franz, 2 months lang naman yun. And you don't have a choice. Kailangan kong pumunta sa States next week. Kung hindi lang talaga importante, hindi ko pahahawakan sa iyo yun. Ano bang malay mo sa ganong negosyo? O baka naman hindi mo talaga kaya? Napataas ang kilay ni Francesca sa mga sinabi ni Claude. Kahit kailan talaga, sobra ang kayabangan ng lalaking ito. Kung kakayahan ng pag-uusapan, kaya ko. Ang problema is kung gusto ko. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nang ibenta ang part ko. Or baka naman, magpapakasarap ka lang doon at idinadahilan mo lang ang negosyo. Well, both. Business and pleasure. Wala namang sigurong masama kung mag-enjoy ako. I've been working like a horse for the past 5 years. I deserve a little break. Bakit mo na itanong? Nagsiselos ka ba? Because if you are, it only means na patay ka pa rin sa akin at ayaw mo lang aminin. Nakangiti ang dalagang napatingin sa binata at sa kinakain nito ngayon na banana crepe. Mukhang sarap na sarap ito. Mabilis niyang hinatak ang tahi nito at isinubsob ang mukha sa banana crepe. That's what you get for being such an ass, you creep. Pagkasabi noon ay agad siyang tumayo at taas noong iniwan ng binata. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan man sila ng mga tao. Padabog na pumasok si Francesca sa kanyang opisina. Hindi maipinta ang mukha niya sa tindi ng inis. 2 months sa Davao? Nababaliw na ba ang lalaking iyon? Daing ng isip niya. Napahugot na lamang siya ng malalim na paghinga. Pilit na pinakakalma ang sarili nang biglang bumukas ang pinto. Si Tito Samuel. He wants me to spend 2 months in Davao to run the darn business. Don't you think that's insane? Nananadya talaga ang mokong na yun eh. Kung ako lang ang masusunod, ibebenta ko na ang part namin doon. That way, I could finally get rid of that creep. Think, Franz, malaki ang naging pagod ng papa mo sa negosyong iyon. Idagdag mo pa na malapit sa kanya iyon. Besides, kailangan mo na ring matutunan ang pasikot-sikot sa negosyong iyon. Not all the time I'll be here para mag-referee sa inyo ni Claude. 2 months lang naman. Mahirap ipagkatiwala sa iba. It's too risky. Malaki ang mawawala. I don't think you would like that. Kung ang company naman dito sa Manila ang iniisip mo, you have a very efficient staff to man the business. The last decision is always yours to decide. Muling napabuntong hininga ang dalaga, sabay pikit ng mata. Pilit pinangingibabaw ang isip sa emosyon. May punto ang abogado. Mukhang mala talaga siyang lusot. That bastard left me no choice. Tahimik na nakatanaw si Francesca sa kalawakan ng dagat. Masuyong nililipad ng hangin ang mahabang niyang buhok. Nakaka-relax. Magdadalawang linggo na pala siya sa Davao. Sa maikling panahon ay kaagad na niyang natutunan ang pagpapatakbo sa prawn business at malaking tulong ang mga tao sa paligid niya. Napaka-friendly and cooperative ng staff nila. Naputol lamang ang pagmumuni-muni niya nang nilapitan siya ni Trish, ang sekretary ni Claude.
Iniabot sa kanya mga files na hinihingi niya. Si Claude naman ay hindi man lang tumawag or nagparamdam sa kanya. Talagang pinabayaan siya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw at ngayon ay magdadalawang buwan na siya. Kaunting panahon na lamang at makakauwi na siya. Katulad ng dati ay ginabi na naman siya sa opisina. Marami siyang pinirmahan na papeles. Napaunat siya sa sobrang pagod, sabay tingin sa malaking wall clock. Mag-aalas 11 na. Kailangan na niya makauwi at makapagpahinga. Napatigil siyang narinig na bumuhos ang malakas na ulan. Tinungo niya ang bintana upang siguraduhin. Hindi siya nagkakamali. Umuulan nga at napakalakas. At parang hindi pa sapat ang nangyaring nang bigla namang mag-brown out. Napabuntong hininga na lamang siya. Paano pa siya makakauwi? Napakahirap mag-drive sa ganitong sitwasyon. Kadarating lang ni Claude kaninang hapon. Ipinasya niyang huwag sabihin kay Francesca. Gusto niyang supresahin ito. Ngunit napalitan ng pag-aalala, ang excitement ng alas 11 na ay wala pa rin ang dalaga. Malakas pa naman ang ulan at wala na ring kuryente. Ayon sa Pag-asa ay may bagyo daw. Mabilis na tinawag ni Claude ang driver at sinabihang ihanda ang sasakyan at pupuntahan niya ang dalaga sa opisina. Tutol man ay walang nagawa ang driver nila, lalo nang makita ang nag-aalalang mukha ng binatang amo. Nawala ang matinding takot ni Claude nang madatnan niyang mahimbing na natutulog ang dalaga sa sofa. Nakatagilid ang posisyon at ginawang una ng 2 kamay. Namataan niya ang aandap-andap na emergency lamp sa gilid. Ganun pa man ay malinaw pa rin niyang nakita ang kagandahan nito. Payapang-payapa ang itsura. Hindi niya napigilang haplusin ang mukha ng dalaga. Sandaling nag-isip ang binata kung gigisingin ito o hindi. Kung pipilitin nilang umuwi ay mahihirapan sila. Siguradong mai-stranded lamang sila. Naglakas loob lamang siya kanina dahil sa sobrang pag-aalala sa dalaga. Ipinosisyon niya ang sarili sa tabi ni Francesca. Mabuti na lamang at kasya ang 2 tao sa sofa. Medyo nag-alangan pa siya kung yayakapin niya ito o hindi. Pero nang madikit ang paa niya sa nanlalamig na talampakan nito, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Bukas na lang niya iintindihin ang reaksyon nito sakali mang magalit. I missed you. Wala sa sariling nasambit niya at tuluyang nagpadala sa antok. Alas 6 na nang magising si Francesca. Unti-unti nang lumiliwanag at wala na ring ulan. Ngunit kapansin-pansin ang mabibigat na bisig na nakadagan sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon nang ma-realize na hindi na pala siya nag-iisa. Claude, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Kailan ka pa dumating? Sunod-sunod na tanong niya. Umungol lang si Claude bago idinilat ang inaantok pang mga mata. Ipinaliwanag nito na kahapon ng hapon nito dumating at sumunod lamang ng alas 11 na ng gabi ay hindi pa rin siya umuuwi. Lalo na at malakas ang ulan na sinabayan pa ng pagkawala ng kuryente. Ayaw naman itong isipin ng mga magulang ng dalaga na pinababayaan niya ito, kaya sa ayaw at gusto nito ay napilitan nitong sunduin siya. Napabuntong hininga na lamang siya. Bakit parang dismayado siya sa paliwanag ni Claude? Pareho silang walang kibo habang tinatahak nila ang daan pauwi. Ibang route ang ginamit ng binata, dahilan na rin sa mga poste at punong bumagsak ng nakaraang gabi. Iniwan na lamang nila ang kotse ng dalaga dahil hindi nito kakayanin ang malubak at maputik na daan. Tahimik nilang narating ang bahay. Kaagad na sumalubong sa kanya si Nanay Rosa at sinabing alalang-alala sa kanya si Claude kagabi. At kahit sa gitna ng bagyo ay walang pakialam itong sumugod. Taas ang kilay na nilingon niya si Claude na busy naman sa pakikipag-usap sa cellphone nito. Paakyat na siya sa kanyang silid ng, Don't bother going to the office, Franz. Mas mabuting magpahinga ka na lang. Napakunot ang noo ni Claude nang may marinig siyang pagkilos sa kusina. Sa pagkakaalam niya ay tulog na ang mga kasama sa bahay sa ganitong oras. Dahan-dahan niyang tinungo ang kusina at kinapa ang ilaw.
para lamang magulat sa lakas ng tili ni Francesca. Kaagad niyang tinakpan ang bibig nito upang hindi magising ang mga kasama. Tila napako ang dalaga sa kinatatayuan sa takot. Malakas itong napabuntong hininga habang hawak-hawak ang dibdib. My gosh, Claudio, papatayin mo ba ako sa takot? Kung alam ko lang na may maitim kang balak sa akin, sana hindi na ako nagpunta dito sa kusina. Ang OA mo naman, alam mo ba yon? At saka, anong ginagawa mo sa dilim? May ilaw oh. Bakit hindi ka nag-open? Tapos ngayon, ikaw pa may ganang magalit. Sobrang OA mo talaga. Tumaas ang isang kilay ng dalaga. Namumula ang magkabilang pisngi sa galit. Humigpit ang hawak sa mug na may lamang ice cream. Agad iyong napansin ni Claude. Naalala niya ang ginawa nito sa restaurant. Don't you ever dare think about it. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Too late. At mabilis na ibinuhos ni Francesca ang natutunaw na ice cream. Mabilis na nakailag si Claude, kaya sa mamahaling polo at kurbata natapon. Pareho silang natigilan. Napaurong si Francesca sa nakikitang galit ng binata. Unti-unti itong lumapit sa kanya, walang babalang hinablot siya. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, ano? Akma itong itutulak ng dalaga pero bago mangyari iyon ay ubod lakas siyang binuhat nito sabay takip sa bibig ng tangkain niyang sumigaw. Walang pag-iingat siyang ibinagsak sa kama nang marating nila ang silid nito. Mabilis siyang dinaganan at sinibasib ng halik sa kanyang mga labi. Gustuhin man niyang manlaban ay hindi niya magawa dahil mahigpit na nakapinid ang mga kamay niya sa mga kamay ng lalaki. Mapusok ang halik, walang pag-iingat. Waring inuubos ang lahat ng galit. Ganitong paraan din siya hinalikan ni Claude noon sa bintang hindi naman niya ginawa. Magkahalong galit at habag sa sarili ang naramdaman niya. Ubod lakas niya itong itinulak. You really enjoy doing this to me, don't you, Claude? You really love putting me down. Oh my gosh. 5 years and you still haven't changed. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Claude. Nang walang marinig na salita kay Claude, ay sinamantala iyon ni Francesca at nagmamadaling lumabas ng silid. Hindi makatulog si Francesca. Bumabalik sa isip niya ang nangyari kanina. Naguguluhan na siya sa itinatakbo ng damdamin niya. Kahit patuloy niyang labanan, nagsusumiksik pa rin sa puso't isip niya na mahal niya pa rin si Claude. Ang kaibahan nga lang ngayon ay kontrolado na niya ang sarili at hindi na niya papayagan na muling masaktan. Wow, Nanay Rosa! Mukhang masarap ang niluluto ninyo at puro paborito ko pa po. Nako, ikaw talagang bata ka. Puro ka kasing trabaho kaya pati pagkain napapabayaan mo. Tignan mo, nangangayat ka na. Bilin ito ni Claude. Sinabihan ako na iluto ang mga paborito mo para madami kang makain. May kaligayahang pumuno sa puso niya. Pero kaagad din niyang sinawata ang nararamdaman at pinaalalahanan ng sarili na huwag umasa ng hindi masaktan. Maya-maya pa ay lumapit ang isa sa mga katulong at iniabot ang sipi niya na naiwan niya sa sala. Kanina pa daw ito nagriring. Nakita niya ang tumatawag. Si Rowan. Nangingiting sinagot ito ng dalaga. Hello? Franz? Is that you? Yes, it's me. Why? Kamusta ka na? Ang tagal mong hindi tumatawag ah. Mukhang sobrang busy ka ata at nakalimutan mo na ako. Oy, wag ka nang magtampo at hindi bagay sa'yo. May good news ako sa'yo. Ikakasal na ako next month at ikaw ang maid of honor. Huh? Kanino? Paano? Bakit ang bilis? Hoy, babae! Kung matataranta ka, parang ikaw ang bride, ah? Yes, you heard it right. Ikakasal na ako. Kay Sam. And thanks to you. Dahil sinunod ko lahat ng payo mo. Sandaling katahimikan. Napatili si Francesca na ikinagulat naman ni Nanay Rosa at ng ibang katulong. Minabuti niyang magpunta na lang sa veranda para makapag-usap pa sila at nang hindi siya makaistorbo sa pagluluto ng matanda. You need to be here by tomorrow. Need mong masukatan ang gown ASAP. Hey, I have to go. Tinatawag na ako ng wedding coordinator. Hihintayin ka na lamang naming bukas. Bye! Paalam ng doktor
at bago pa siya makapagsalita ay nawala na sa linya ang kausap. Kailangan muna niyang magpaalam kay Claude, pero ang sabi ni Nanay Rosa, aabutin pa ito ng ilang araw sa farm, kaya nagpasya siyang umuwi na lang kinabukasan para sa kasal at para maasikaso na rin niya ang negosyong naiwan niya sa Maynila. Kay Nanay Rosa na lang niya ibibilin na sabihin kay Claude na bumalik na siya ng Maynila. Masayang-masaya si Claude habang bumababa ng sasakyan. Iba't ibang uri ng prutas, gulay at lamang dagat ang daladala niya. Karamihan ay paborito ni Francesca. Ngunit, laking gulat niya nang ibalita ng matandang katiwala na bumalik na ng Maynila ang dalaga kahapon ng umaga. Nakatanggap daw ito ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Rowan, kaya nagmamadaling lumuwas. Nawala ang ngiti ni Claude, salubong ang kilay na pumasok sa kanyang silid at hindi na muling lumabas. Kanina pa hindi mapalagay si Claude sa loob ng eroplano at sa tingin niya ay naiinis na ang katabi niyang matandang lalaki. Halos magdadalawang linggo na simulang umalis si Francesca sa Davao. Hindi siya kaagad nakasunod dahil sa mga responsibilidad na naiwan sa kanya. Ngayon naman ay isang bagay na lang ang dapat ayusin, ang problema sa puso. Maraming tanong ang naglalaro sa isip niya na hinahanapan niya ng sagot. Hindi ba't halos masiraan siya ng bait nang malamang bumalik si Francesca sa Manila dahil sa tawag ni Rowan? Ang malamig na pakikitungo sa kanya ng dalaga. Ang matatalim na tingin nito sa kanya. Samantalang pagdating kay Rowan ay palagi itong nakangiti. Ayaw niyang isipin na wala na ang dating pagtingin sa kanya ng kababata. Nang makarating siya sa bahay, ay kaagad niyang tinawagan ng tita Celeste niya. Gusto niyang makibalita bakit biglang umuwi si Francesca ng Maynila at kung bakit hindi nito sinasagot ang tawag at text niya. Pagkatapos ng 3 ring, ay sinagot na ito ng tita Celeste niya para lamang manlumo sa nalaman. Yes, Claude. How are you, dear? Matagal ka na ring hindi nakakatawag, ah. About Franz, she's not here, kasama ni na Rowan. Final fitting kasi ng gown niya ngayon. Alam mo na, paghahanda sa kasal. Hindi na niya natapos ang sinasabi ng tita Celeste niya at kaagad siyang nagpaalam. Hindi na niya kaya ang sakit. Dali-dali siyang nagmaneho at umalis. Franz, you're not listening. Franz, are you okay? Sa totoo lang, this past few days napapansin kong lagi kang wala sa sarili. You can't deny it. Kilalang kilala kitang bata ka. Alam ko kung may gumugulo sa isip mo. Si Claude, hindi ba? It's not fair, you know. I was gone for 5 straight years and I'm still stuck to it. Kahit alam ko na kahit kailan ay hindi niya ako kayang mahalin o magugustuhan man lang. Why, I think you ought to give it a shot. Don't you think he's worth all the risk? Naghahamong tanong ng abogado. Napatingin si Francesca kay Samuel tila tinitimbang ang sinabi nito. Naguguluhang napailing siya. Kasalukuyang nasa library si Francesca. Nakatulala siya sa harap ng bintana, malayo ang tanaw. Wala sa librong hawak-hawak niya. Lumilipad na naman ang kanyang isip, kaya hindi niya namalayang ang paglapit ng ama niya. Lumilipad na naman ang isip mo, Iha. Masyado kang abala sa iniisip mo at nawawalan ka na ng pakiramdam sa paligid mo. May gusto ka bang sabihin? Nanatiling tahimik ang dalaga. Naisip ng papa niya na hindi pa siya handang magsalita kaya ipinasya nitong umalis at pabayaan na lamang siya sa iniisip. Hindi nito ugali ang pilitin ng anak na sabihin kung ano man ang nararamdaman nito. Nagsisimula na itong tumayo nang magsalita ang dalaga. It's Claude, and I love him. Pero alam kong wala itong katugon, kaya hindi na ako umaasa pa. Ayaw ko rin masaktan, katulad ng nangyari noon. Wala akong nakuha kundi panlalait at walang batayang akusasyon. That's why I had to leave. Para sa akin, iyon lang ang pinakamabilis na paraan para makalimutan ko siya. But sadly, it didn't work. You know, Iha, nothing works out kung palagi mo na lang tatakbuhan ang problema mo. Bakit hindi mo subukang harapin? I mean,
Kung hinarap mo ito noon, bakit kailangan mo pang lumayo para lang makalimutan na nasaktan ka? You didn't even bother to give a decent fight. Kahit hindi na para kay Claude, kundi para sa sarili mo na lang. Ano ngayon kung hindi ka ginusto ni Claude? Do you have to leave? And for what? Masyado kang nagpakalunod sa sarili mong trahedya. Pinabayaan mo pati ang sarili mo dahil lamang pinipilit mong kalimutan ang isang bagay na hindi mo kayang tanggapin. Look at yourself. Hindi mo na alam kung paano magsaya, kung paano mabuhay nang walang galit sa dibdib. You're lost, Franz. Hindi kita pipigilan kung ano man ang magiging desisyon mo. Higit sa lahat, alam mo kung ano ang mas makabubuti sa'yo. Ngulit hindi solusyon sa paglimot ang lumayo. Pag-isipan mo sana ang mga sinabi ko, anak. Hindi nakaimik si Francesca, nanunuot sa isip ang sinabi ng ama. Tumayo ito at ginawaran ng masuyong halik sa noo ang dalaga, hinayaan ng muli siyang makapag-isa. Napabuntong hininga si Francesca nang matunghaya ng laman ng atik. Nakapamaywang na hinanap niya ng tingin ang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit niya noong college days niya. Nang makita ay kaagad niyang hinila at naupo sa papag at nagsimulang busisiin. Napangiti siya nang makita ang mga picture nilang magkaklase na nagkukulitan. Mga love letters na galing sa mga manliligaw niya. Hanggang mapadako siya sa isang picture nila ni Claude. It was a candid shot. Nakayakap sa kanya ang kababata habang nakapatong sa balikat niya ang ulo nito. Habang siya naman ay nakahawak sa braso nito. Pareho silang nakatawa. Naaalala pa niya kung gaano sila kasaya noon. Hinalungkat pa niya ang mga natitira sa karton. Saglit siyang natigilan nang makita niya ang isang pink at bulaklaking diary. Naroon ang mga journals niya para kay Claude. Bawat journal ay maingat na nakatupi. Kumpleto pa rin iyon maliban sa huli na napasa kamay ni Claude. Nasaan na kaya iyon? Tanong niya. Marahil ay pinunit or itinapon na ng binata sa sobrang galit sa kanya noon. Nang matapos ay unti-unti niyang ibinalik ang mga laman ng karton at hinila pabalik sa dating pwesto nito. Napangiti siya nang tuluyang isara ang pintuan ng atik. Parang may nabunot na mabigat na bagay sa dibdib niya. May nabuo na siyang desisyon sa isip niya. Pagod na naupo sa isang stool sa harap ng bar si Gabby. Iniwan muna niya ang mga kasama sa trabaho. Nagiging maingay na ang mga ito, mukhang naparami na ang nainom. Napakunot ang noon niya nang may mamataan siyang isang pamilyar na figura ng lalaki. Tinitigan niyang maigi. Hindi siya maaaring magkamali. Si Claude Manalo. Si Claude niya. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito sa dulong bahagi ng bar, hanggang lumingon ito nang maramdaman na may tumabi sa kanya. Gabby, ikaw ba yan? Claude, yes, it's me, the one and only Gabrielle Garcia, at your service. Nagkamustahan sila, hanggang sa mauwi ang usapan tungkol sa kasal at kay Francesca. Tinanong ng binata ang dalaga kung hindi daw ba ito kinuhang maid of honor sa kasal. Nagtataka naman ng dalaga sa sinabi ng binata. Paano daw mangyayari iyon gayong isang beses pa lang silang nagkikita ng Pride at hindi sila close ni Samantha? Sam? You mean Doktora Samantha de la Cruz? Siya ang bride? Are you sure? Kanino siya ikakasal? Yes, tama. Si Dr. Sam ang bride. At yung groom is Dr. din. Parang Rowan? Yes, Dr. Rowan Ramos ang name ng groom. At si Franz naman ang maid of honor. Kaya nga, busy ang babaeng yun. Hindi ko halos matagpuan. Bakit mo nga pala naitanong? Imbes na sumagot, ay natatawang niyakap siya ni Claude. Gusto nitong magtatalon sa tuwa nang malaman na hindi pala si Francesca ang ikakasal. Napipikong itinulak ni Gabby ang binata. I love you, Gab. Sinagip mo ang buhay ko. I'll call you soon. May aayusin lang ako. Sabi ni Claude sa kaibigan, sabay alis. Naiwang, naiiling at naguguluhan pa rin si Gabby. May saltik ba ang lalaking iyon?
Inayos ni Francesca ang mga papeles na pinag-aaralan niya at maingat na ibinalik sa folder. Mag-aalas 7 na pala. Ngayon niya lang naramdaman ang matinding pagod. Pagkatapos mag-unat ay naghanda na siyang bumaba upang makauwi. Siguradong nag-aantay na ang family driver nila. Nagmamadali siyang bumaba. Ayaw niyang pimaga-antay ang driver nila. Alam niyang may pamilya din itong nag-aantay dito. Nang makarating sa kotse ay pinadiretso na niya ito sa bahay nila sa Corinthians. Ipinasyan niyang umidlip muna sa biyahe. Mulit bago magpadala sa antok ay sinulyapan niya muna ang pink diary niya. Napagdesisyonan na ibalik na ito sa attic. Mas maigi iyon nang mas madali niyang makalimutan si Claude. Napahikab siya sa isiping iyon bago tuluyang tinalo ng antok. Malamig na hangin ang dumadampi sa pisngi ni Francesca. Parang may mali. Parang tapat na tapat sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Agad niyang imimulat ang mga mata sabay balikwas. Nasa kotse pa rin siya pero wala na ang bubong nito. Wala ang driver nila at nasa gitna siya ng football field. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan at nalilitong inilibot ang tingin sa malawak na kapaligiran. Shh! It's okay. You're with me. Nasa football field tayo ng dati nating school. Ako ang sumundo sa'yo. Hindi mo lang namamalayan dahil sobrang pagod mo na siguro. Claude? Bakit? Bakit ikaw? Anong ginagawa natin dito? Is this a joke? Kung joke ito, hindi ako natatawa. Pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Kung may gusto kang sabihin, kausapin mo na lang si Tito Samuel. Damn it, friends! Hindi tungkol sa negosyo ang pag-uusapan natin. At hindi tayo aalis dito hanggat hindi tayo nagkakalinawan. Remember, nasa akin ang susi ng kotse. Pwes, kausapin mo ang sarili mo. Bahala ka sa buhay mo. Galit na sabi ni Francesca sa binata at nagsimula na siyang maglakad palayo. Mabilis naman siyang hinarang ni Claude. Nagsusumamo ang tinig nito. Please naman, Franz. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong makapagpaliwanag at tuloy masabi ko ang mga dapat kong sabihin. Alam kong maaaring wala nang halaga sa iyo ang anumang sasabihin ko. Pero mahal kita. Mahal na mahal. Kaya lang naman ako umarting parang siraulo these past few days dahil akala ko ikakasal ka na kay Rowan. Saan ko nakuha? Imagine bigla kang umalis ng Davao nang tumawag si Rowan nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Tapos mababalitaan ko sa mama mo na nagsusukat ka ng gown para sa kasal. Sinong hindi mapapraning? At hindi mo man lang inalam kung sino ang ikakasal? You're weird. Look, I'm not thinking straight. Hindi pa nakakatapos magsalita ang binata nang bigla na lang tumawa ang dalaga. Naiinis na tinitigan na lang ito ng binata. Kung kanina ay naiinis siya sa naging reaksyon ni Francesca, ngayon naman ay sinasabayan na niya ito sa pagtawa. Hindi ba't ganito din ang reaksyon niya nang malaman niya kay Gabby ang katotohanang na si Samantha at Rowan ang ikakasal at hindi ang kababata? Nang mahimasmasa ng dalaga ay muling sumeryoso ulit si Claude. I love you. I'm sorry, Franz. Sa lahat. Sa mga pagkakataong kinailangan mo ang pagtitiwala ko, ngulit hindi ko na ibigay. Sa pagwawalang bahala ko sa damdamin mo. Sa pagkakataong ibinigay mo para mahalin ka, ngunit binaliwala ako. Alam ko, ang laki kong tanga. I wish you could love me back. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang. I know you don't feel the same way now, pero pwede mo naman siguro akong bigyan kahit isang pagkakataon. I don't know if you will believe me, but I missed you. I've never had so much fun with other people except with you. Maraming dumaang babae sa buhay ko pero wala akong sineryoso. Hindi ko maintindihan pero palaging may lumilitaw na kulang sa kanila. Hindi mo siguro alam pero I was jealous as hell with Rowan. Dahil dapat ako ang nasa lugar niya. Dapat ako ang nagsasaya kasama mo at hindi siya. But sa akin, you're different. You seem to have this wall that I couldn't penetrate. Lagi na lang may nakapagitan. Parang kahit minsan hindi mo ako minahal.
I still have your letter. Itinago mo? Pero bakit? Pwede bang makita ko? Kinuha ni Francesca ang sulat sa binata. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng 5 taon ay itinago iyon ng binata. Pinahalagahan ng hindi nito alam. Labis-labis ng patunay na mahal siya nito. Thank you for keeping this, but I'm taking it back. I'm sorry, but I can't give it back. Iyan na lang ang natitirang katunayan na kahit minsan, minahal mo ako. Unti-unting lumapit si Francesca sa binata at masuyong yumakap dito. Hinawakan ng magkabilang pisngi. Hindi pa ba ako sapat bilang katibayan? Nang hahamong tanong ng dalaga. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng binata na magsalita. Walang babala at buong puso niyang kinabig ito. Hinagkan sa noo, sa ilong, sa pisngi, hanggang sa makarating sa mga labi nito. Mainit ang naging tugon nito. Mariin, matagal. Tila ayaw nang matapos ang sandali. Hanggang, Ibig bang sabihin ito, mahal mo pa rin ako? Bakit? Ayaw mo? Gustong gusto ko pero pakasal na tayo. Aba, masaya ka naman. Ngayon pa nga lang kita na-e-enjoy bilang certified boyfriend ko pagkatapos yayayain mo na akong pakasal. Pagsawain mo muna ako, oy. Tama na ba sa iyo ang 3 buwan? Kung gusto mo, hindi na ako papasok sa office. Ikaw na lang aasikasuhin ko para masulit ka naman. Baliw! Sige na nga, matigil ka lang sa kakulitan mo. at sabay silang nagdasal na sana ay tuloy-tuloy na.